Good evening po sa ating lahat. Maligayang gabi. Tayo po ay magsimula na sa ating devotion ngayong gabi. Salamat po ulit sa mga naka-join dito. So, let's start with an opening prayer. Hilingin ko po si Ate Angelica Flores para manalangin para sa ating opening prayer. Okay, let's pray na po. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ito sa puso nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan niyo po kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin sa araw-araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kaalaman upang nang sa gayon maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan niyo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po sana kami sa lahat ng kasalanan ng aming nagawa. Patawad po kung kami nagkamali sa isip, salita at sa gawa. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na ang aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, salamat po sa napakagandang panalangin, di ba? Sa lahat na ginagawa po natin. Dapat po tayo magpasalamat at magbigay papuri sa Panginoon. So, salamat po. Tayo po ay kumanta, magbigay papuri sa ating Panginoon. Okay. Ang po.
So ayun, tayo po ay magpatuloy. Salamat po sa Panginoon sa kanta. Okay, lahat po tayo ay bumasa or magbasa sa kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 119 verse 100 to 110. Kasi po maraming verses ang Psalms 119. So, basahin po natin ang Psalms 119 hanggang verse 100 hanggang 110. Verse 100, I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Verse 101, I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. Verse 102, I have not departed from thy judgments, for thou hast taught me. Verse 103, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Verse 104, through thy precepts I get understanding. Therefore I hate every false way. Verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Verse 106, I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. Verse 107, I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according unto thy word. Verse 108, accept, I beseech thee, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me thy judgments. Verse 109, my soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. Verse 110, last verse, the wicked have laid a snare for me, yet I erred not from thy precepts. Salamat po sa pagbabasa ng kanyang salita. So, tayo po ay magpatuloy sa ating mga prayer thanksgiving at mga requests. So, ang ating prayer leader po ay si Ate Patricia Arangues. Ipapanalangin po niya ang mga general and urgent prayer requests. Sige po, ngayong gabi. Yan. So, magsimula na po tayo. Uulitin ko po dahil maraming nagtatanong, hindi po ito prayer meeting. Hindi po ito katulad ng prayer meeting. Hinihiling lang po natin ang kalakasan at thanksgiving natin sa ating Panginoon, di ba? So, tayo po ay mag-start, simula sa ating general prayer requests. Ngayong gabi ay ang ating bansa, palagi po natin ipanalangin ang ating bansa, ang ating simbahan, ating mga pamilya sa SFBC, ating devotion na ito po ay lumago, at ang ating mga pag-aaral sa ating mga school. So, hilingin po natin itong lahat para sa Panginoon, at we will trust Him along the way. Kahit po sagutin or hindi niya sagutin ang ating mga pananalangin. So, tayo po ay pumunta sa ating urgent prayer request. Sino pong gustong mauna? Sino pa? Urgent? Walang urgent prayer request? Wala. Mukhang wala. Si Kuya Jason, di ba nagkasakit siya? So, panalangin po natin siya. Okay? Dun sa Gapan. Panalangin po natin sila Lolo, Lola, Kuya Jampol na maging okay sila dyan sa Gapan. Of course, magiging okay sila dyan. Pero ipanalangin po natin sila dahil protection at guidance. So, wala na po. Wala na pong ipapanalangin. Choy. Okay po. Ako po, ang prayer request ko po ay patuloy na kalakasan po kay Papa at sa pagbiyahe niya po bukas. Oh, so kalakasan sa... Okay. Panalangin po natin yan. Okay? Wala na po? Kung wala na po sa ating urgent na prayer request, actually, anong araw ngayon? October 22. Di po yan 18. Nakalimutan ko lang pong baguhin.
dahil binabago ko pa po yung mga aspects ng devotion. So, wala na pong urgent prayer requests. Yan ko pa po kayo ng pagkakataon. Kung wala na, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sino pong gustong mauna? Ako po. Sige. Ako po yung nagpapasalamat sa maghapon na ginagabayan po tayo at iniingatan. At thank you din po kay Lord dahil po kasi nakapag-vaccine na rin po si Tito Jason po. At lahat po tayo, hindi po tayo nagkakasakit. Kasi yung kay ate po na nag-birthday po siya, may isang taon po ulit sa kanyang dinagdag si Lord. Amen. So, yan. Pasalamatan po natin yan, di ba? Amen. So, sino pa po gustong magpasalamat? Sige. Ako na. Ako po yung nagpupuring nagpapasalamat sa Panginoon sa idinagdag niya na taon sa akin na patuloy na kalakasan at pag-iingat. Salamat din sa inyong pagbati kahapon. Salamat na alala niyo ako. At salamat din kila Mama tsaka kay Papa, pinaghanda nila ako kahit kaunti man lang. Tapos salamat sa blessings na natanggap ko kahapon na patuloy na pinaparana sa amin. Yun lang po. Amen. Okay. Sino pa po? Wala na po ba? Ako po muna. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi pa ako pumunta dyan sa Gapan. Dami pong gagawin. Pero ang alam ko po, baka next week. So, let's just wait. Kung totoong will ng Panginoon, baka po makadevotion ko ang mga Gapantins. Sana po ay maging, okay lang po sila Lola dyan. Lolo, di ba? Okay lang ba sila dyan? Okay na okay po. Masarap yung Masarap po yung kinakain nila. Of course. And yung Friday, sumali ba sila sa Friday nila? Friday na worship service doon sa Oman? Hindi po, nawalan po kasi dito ng kuryente eh. Yun po yung problema. Okay? Kahit po, hindi po yan abala, di ba? Ngayon nagka-kuryente na tayo. Baka yan yung purpose ng Panginoon sa mga buhay ninyo. Di ba? Maka-devotion kayo. Kaya bumalik yung kuryente. So, salamat. Sino pa po? Ako pa po ay nagpapasalamat. I forgot to say more. Nagpapasalamat din po ako dahil protection, palaging healthy, di na po nagkakasakit. Salamat din po sa mga blessings na binibigay ng Panginoon. Tulad ng kindness sa akin, sa mga iba pang tao. And our continuous na devotion na ginagawa po natin. So, yun lang po ang aking gustong ipasalamat ngayong gabi. Sino pa po? Sino pa pong hindi nagsasalita sa Thanksgiving? Tatawagin ko po. Magpasalamat na kayo. Walang turo po uli. Ano? Ako na lang po tatawag. Sige. Si Kuya Andre po, asan? Nasaan po siya? Tingnan Kuya. Ay, wala. Wala Si siya. Francis. Sige. Asan si Kuya Andre? Po. Wala dito. Asan po? Nasaan nga? Malaki ko pa yung biyahe. Ay, okay po. Si Kuya Genesis na lang po. Sunod ka po, Ate Patricia. Nasunod po Ako si Ate hindi Chika. ngayon dahil wala talagang nangyari ngayon o wala nga mga akong kalang ano talaga eh.
Kaya wala talaga akong Kahit ano, kahit wala talaga. Gustong, sige si Ate Patricia muna. Unmute, mute. Nagpapasalamat ako sa natapos na araw na ito, tapos sa school natapos yung mga gawain, yung mga modules. At maayos na walang nagkakasakit at maayos yung mga pakiramdam. Ayun lang. Simple. Pero okay naman yun. Nagpapasalamat ka kasi sa puso ang pasasalamat. Kung wala na po, ano pong gustong magpasalamat? Hello. Okay, si Ate Angelica daw. Ang pagpapasalamat ko po ay salamat po dahil naka-attend po ako sa devotion and salamat po dahil good health naman po lahat ng pamilya. Healthy nakarating. So, amen. Diba? Kahit isang oras lang, nakaka-attend kayo sa devotion. Yung mga iba pong mga children, hindi po nagde-devotion, di ba? Tulad, nasan na ba po sila Cassandra or si Alina or nasan sila? Di ba? Hindi sila faithful sa mga sinasabi sa salita ng Diyos. Pag nakita nila yung quiz, tatakbo na sila. Hindi na po pupunta. Diba? Nakita lang yung quiz, wala na. Kaya nang mag-devotion. Di po dapat ganyan ang ginagawa natin. Diba? Kung faithful talaga tayo, ibibigay po natin ang 100% ng ating buhay para sa Panginoon. Diba? Okay. So kung wala na pong magpapasalamat, tayo po ay manalangin. Okay, ang prayer leader po natin ngayon, si Ate Patricia Arangues. Same schedule, same principle. 5 to 10 minutes, 3 to 5 minutes para manalangin personally. Pagkatapos po ng 3 to 5 minutes na iyon, ay ipapanalangin po ni Ate Patricia ang buong devotion at ang church. Okay. Sige po, tayo po ay manalangin.
Sige po. Lord, our Heavenly Father, Lord, salamat po Lord sa oras na ito na ibinigay niyo po Lord sa amin upang magpulong po Lord sa inyo. Salamat po Lord sa mga biyaya po Lord na ibinigay niyo po sa amin po Lord. Lord, salamat po Lord, wala pong nagkasakit po Lord sa amin. Lord, salamat po Lord sa lahat-lahat po Lord. Lord, nilalapit ko po Lord ang mga tao po Lord na may mga sakit po Lord. Lord, naway po Lord makapag-invite po pa kami ng mga bata po Lord na hindi pa po Lord nakakilala po sa inyo. At naway lumawak po Lord ang devotion na ito po Lord. Lord, ikaw po Lord ang bigay gabay po sa amin po Lord sa devotion na ito. Nabalik ko po Lord ang papuri sa salamat sa aming pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas amin. Amen. Salamat po sa prayer. Tayo na po ay bumalik sa ating devotion. So, ang ating speaker po ngayon, hindi po plano, hindi po siya planned, pero nagpapasalamat po ako sa kanyang oras na binigay niya para sa Panginoon. Actually po, hindi po ito planned. So, dapat po may isang speaker bago siya. Pero ngunit, yung ating speaker nagkasakit, nawala po siya ng oras at gana para sa mag-preach or sa ating devotion. So, gayon pa man, nagpapasalamat po ako sa backup natin na si Genesis Chavez. Genesis Chavez. Ang text po niya ay sa Psalms chapter 119 verse 105. At ang title ng kanyang devotion ay Trust in Jesus. Okay. Ibigay ko na po sa inyo ang oras sa ating devotion. Naka-mute. Narinig, naglag eh. Naglag Okay. kami. Okay na. Thank you. Sige. Yung devotion natin ngayon ay yung Psalms 119 Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito yung aralin po natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, mag-pray muna po tayo. Lord God, salamat po sa panibagong araw nito at salamat po sa devotion na matututunan mo po namin ngayon. Gabayan niyo po kami at naway maunawaan po namin ang inyong mga salita. Lakan niyo po kami, Lord, at huwag niyo po kami papabayaan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapag. Amen. Narinig ako? Okay. Nasubukan niyo nga bang maglakad sa kagitnaan ng dilim ng may dalang flashlight? Tapos yung flashlight niyo biglang namatay? Sa panandalian, nagpanic kayo. Pero pagkalipas ng mga ilang oras, yung mata nyo nag-adjust sa dilim. At nakikita nyo yung mga bagay-bagay at yung habang yung mata nyo nag-a-adjust sa dilim, yung meron kayong mga bagay nga napapansin, di ba, na hindi nyo napapansin yung maliwanag pa, yung may flashlight kayo. Di ba? Ganyan din yung naka-apply sa scripture sa Psalm. Aside sa Diyos na
sa paglakad natin kasama ang Diyos sa dilim, nagtitiwala tayo kay Jesus at sinusundan natin siya sa kanyang yapak. At nagiging mas magaling makita ang mga bagay-bagay. Natututo, sabi nga dito, di ba? Sa Psalms 119 in verse 105, Thy word is a lamp on my feet and a light to my. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa atin para makita natin ang ating daanan para hindi tayo maligaw. Yung kasi, yung kagiliman, lagi tayong napapaligiran yan. Kung wala yung Diyos at hindi tayo nagtitiwala kay Jesus, hindi natin makikita. At yung kagiliman ngayon, yan din yung yung mga problemang dumadating sa buhay natin. Kung saan kailangan tayo gumawa ng matinding desisyon. Naranasan nyo ba yung gusto nyo gawin yung tama pero hindi nyo alam kung alin yung kailangan nyo gawin na tama? Dahil hindi nyo pa masyado kilala si Jesus? Ang kailangan natin, mag-rely tayo kay Jesus at basahin ang kanyang mga salita. Lagi tayong mag-spend ng time para basahin ang salita ng Diyos. Para matulungan tayo sa paggawa ng ating mga desisyon. Sa buhay natin, marami tayong mga desisyon na ginagawa. Yung, syempre, di ba lahat tayo may nagawang mga maling desisyon dahil hindi pa natin ganun kalubos-lubusan kilala ang Diyos. Kaya importanteng basahin natin ang Biblia. Dahil yung mga salita ng Diyos, yan yung ilaw. Yan yung ilaw na naggagabay sa atin sa kadiliman. Example, depression. Isa din yung sa consider na kadiliman sa ayon na Bible. Well, kung alam yung depression maawa ako sa inyo. Pero bata pa kayo kaya sigurado hindi nyo pa alam yun. Which nga, mas mabuti kaysa malaman nyo. Dahil sa totoo lang, di magandang experience yun. Kasi, yung kapag nabalik na yung ikaw ng kadiliman, dahil hindi ka nagkikiwala sa Diyos at hindi ka rin nagbabasa ng kanyang mga salita, maliligaw ka. Di ba? Maliligaw ka. Kahit nasan ka pumunta, hindi mo makikita yung daanan mo. Kaya pwede kang magapa, maaksidente, o kung ano-ano man. Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos. Kailangan natin mag-rely sa Kanya para yung mga pagsubok at yung mga tanong na dumaan sa ating buhay, yung parang mga imposibleng magawa ng paraan o mga bagay na kailangan natin napakahirap na desisyon. Mahahanap natin yung daan. Yung yapak ni Jesus kapag nagtiwala tayo sa Kanya at binasang Kanyang mga salita para magawa natin yung tamang desisyon. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos at nagtitiwala tayo sa Kanya, mas lumilinaw ang paningin natin. Mas nakakita tayo maayos sa dilim. Kaya, mag-spend tayo ng time sa salita ng Diyos at hayaan nating i-guide tayo ng Diyos sa magagandang desisyon.
sa kadiliman, maraming magtetempt sa atin at maraming mga kahirapan at mga delikadong bagay na nangyayari. Pero kung magtitiwala tayo kay Jesus at susundan natin ang yapak niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kahit kailanman hindi tayo mawawalay sa Kanya. Kailangan natin siya para hindi tayo mawala sa ating landas. At tulad yung mga alam niyo yung mga kriminal, di ba? Yung mga yon, yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Di ba nawala sila sa landas? Marami silang mga kasalanan at mga maling desisyon na naggawa. Ngunit yung nakilala nila si Jesus, unti-unti silang nagbago. Unti-unti silang bumalik sa landas. At unti-unti nilang mas nakilala ang Diyos. Dating di sila ligtas. Pero yung nakilala nila ang Diyos, naligtas sila. At syempre, yung mga yun, di ba? Lahat sila nagsisi. Like ng mga nakakilala sa Diyos. Ito ang tanong ko ngayon. Nagkikiwala ka ba sa Diyos? Thumbs up nga. Okay. Patuloy kayong magtiwala sa Diyos at sundan ang kanyang mga yapak. At basahin ang kanyang mga salita upang hindi kayo maligaw kailanman sa landas patungo sa kanya. Wag na wag po natin itong kakalimutan. Maiksi lang pong devotion ngayon, pero sana po may naintindihan kayo dito sa devotion. Yun lang po muna at salamat po sa inyong pakikinig. Pwede daw po ba magdagdag? Sa devotion po, sa devotion pwede magdagdag dahil lahat naman po nag-share tayo ng ating mga kaisipan sa devotion. So pwede po ninyong idagdag ang kaalaman. Sige po. Kuya Choy, ako may dadagdag lang. Habang nakiga ako din ang ganda ng message, no? About sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi, kung aanin natin, yung buhay natin dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, tayo nasa kadiliman. Tama po ba? Nung tinanggap mo si Yesu Cristo bilang sariling tagapagligtas, binigyan ka ng liwanag ng Diyos. Pero ang tanong, patuloy ka bang sumusunod sa liwanag ng Diyos? Kasi karamihan ngayon, pag nakilala na yung Panginoon, okay na eh. Panibago ka na naman sa may, sa kadiliman. So, makikita rito na kung paano tayo nagtitiwala sa Panginoon. No? Dapat bilang tayong isang Kristiyano na nakakilala sa Diyos, yung mga taong nagdidilim ang nilalakaran, bigyan natin ng liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yun yung salita ng Diyos. Ipamulat natin sa kanila na ang kaligtasan ay ito'y kailangan tanggapin upang lumiwanag yung buhay natin. Kasi sabi nga ni Genesis na kapag pinatay mo yung flashlight, wala kang makikita. Siyempre kahit sino takot lumakad sa kadiliman. Kasi pwede kang madapa o ano man yun. Pero nung nakilala mo sa Yesu Cristo bilang sariling tagapagligtas, dumaan ka na sa kanyang daan yung liwanag. Kaya sabi nga, maging ilaw at asin tayo sa mga nakapaligid sa atin. So, kung wala tayong ilaw,
at hindi tayo maging asin sa kapwa-taong hindi pa nakakilala sa Kanya, walang saysay yung pagkakilala natin sa Panginoon. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po, Kuya Jason, sa inyong idinagdag. Ako din po gustong may idagdag sa ating devotion ngayong gabi. So, it's a very nice verse dito sa Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung salita po ng Diyos ang nagbibigay ilaw sa ating buhay. Yan po ibig sabihin. So, bakit po? Bakit po natin kailangan ng ilaw sa ating mga buhay? Dahil po, ang kadiliman, yun nga po sinabi ni Kuya Genesis, ay nakakatakot. Hindi po ito ay simpleng sabihin, pero nakakatakot. Baka po madapa ka sa kasalanan, madapa ka sa anumang ginagawa mo dito sa lupa na hindi ka mabuti sa harapan ng Diyos. So, kailangan po natin ng ilaw para maalam po natin kung saan ba tayo pupunta. Diba? Kailangan po natin ng ilaw para maliwanag ang lahat. Maliwanag ang ating isipan, maliwanag ang ating puso, at ibibigay ng Panginoon ang tamang daan, tamang landas kung saan ba tayo pupunta. Kung wala naman tayong ilaw, hindi po natin alam kung saan pa tayo pupunta, di ba? Baka sa anong ng lugar. Ako nga, pag hindi na ako nakakakita or I close my eyes, hindi ko po alam kung nasaan. For example, hide and seek, di ba? Or di mo na alam kung nasaan yung mga kaibigan mo. So yun din po, kailangan po natin ng ilaw, at ang ilaw na iyon ay si Jesus. Ang ilaw na iyon ay nagbibigay sa atin ng tamang landas, tamang way para makapunta tayo sa liwanag ng Diyos. Diba? So, napakagandang topic. We can explain it further. Kasi itong verse na ito napagka mahalaga dahil ang sinabi nga ni Kuya Genesis, marami pong nalulungkot, depression, mga gawain na yun. Kaya si Jesus ay pwede ninyong tanggapin at mapupunta na kayo sa magandang landas. Diba? So, yun po. Diba? Tama ang sinabi ni Kuya Genesis, but we can explain it further. Wala na pong idadagdag. Questions? Liwanag, di ba? Liwanag sa mukha. Liwanag. Di ba? So, nakakakita na. Nakakakita ka na. Dahil may ilaw. Ang ilaw na iyon ay si Jesus. Ang kadiliman ay kasalanan. Kung pumunta tayo sa kadiliman, hindi tayo lalago. Okay? So, yun lang po sa ating devotion ngayon. Wala na pong gustong idagdag. O yan, nawala na yung ilaw. Kasalanan na. Ayan, yan na si Jesus. So, yun, salamat po sa devotion ni Kuya Genesis ngayong gabi. Kahit maikli lang naman, pero marami kang matututunan. Okay? Pwede magdagdag ako saglit ng onti lang. Sige. Okay. Dun sa kadiliman, kapag nakilala natin si Jesus, hindi tayo dapat miwalay sa Kanya. Dahil sa kadiliman, hindi natin napapansin na patungo na pala tayo sa bangin. Ibig kong sabihin, hanggat buhay pa tayo, kilalanin natin si Jesus. At kanyang mga salita. Gawin natin itong sa buhay hanggang di pa ngauling lahat. Ang bangin natin yun yung kamatayan.
Dahil pag laglag ka sa bangin, dahil sa kadiliman, di mo nakikita ang iyong daan, huling ang lahat. Sabi nga nila, di ba, nasa huli ang pagsisisi. Well, yun lang po muna yung dagdag ko at maraming salamat po. Tama. Dapat palagi ka nasa ilaw. Hindi lang pupunta sa kadiliman kung nakuha mo na yung ilaw. Diba? Kung itatakpan mo lang yung ilaw, wala itong silbi. Walang silbi ang pagtatakpan mo ang ilaw. Diba? Dapat tayo manatili sa ilaw. Okay? So yun po, salamat Kuya Genesis sa topic na ibinigay mo para sa devotion ngayong gabi. Okay, tayo na po yung magpatuloy. Salamat po. Tayo po ay kumanta sa ating closing song. Wait lang po.
Okay po, salamat po sa kanta na yon. Tayo po ay manalangin. Hingin ko po si Julian de la Cruz na i-close tayo sa ating devotion. Ay po, saglit naman namin, Lord. Thank you po sa maghapon na ginagawa niyo po kami at iniingagan. Lord, salamat po at nakikita po kami at napagpulong-pulong po kami at mag-devotion at napagsaliksik po ng mga salita mo, O Diyos. Salamat o Diyos na napag-aralan po namin na just in Jesus na magtiwala po kami sa iyo. At Lord, salamat po sa lahat-lahat. At Lord, po, wala pa po dito, kayo po magpaalala sa kanila. At salamat po, Lord, kahit po hindi po sila at nakapag-bulay-bulay pa rin po kami. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, salamat po. Thank you very much. Okay. Thank you.